Nangako ang kasangga party list na isusulong ang isang hiwalay na Magna Carta para sa milyong-milyong delivery rider at tricycle driver sa bansa upang bigyang linaw ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Even representing the motorcycle owners, isa lang ang pag-uusapan natin. Paano natin papagandahin ang hanap buhay nila? Unang-una, kumita ng mas malaki. Pangalawa, kumita ng permanente at regular. Pangatlo, pag nagkaroon ng di ka nais-nais na pagpangyayari, maproteksyonan sila ng gobyerno. Ayon kay George Royeca, CEO ng Angkas at unang nominee ng party list, panahon na upang kilalanin sa batas ang mahalagang papel ng informal transport workers sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Sana po wala pong ganong klaseng requirement. Sana po meron tayong sistema sa gobyerno na kahit wala kang edukasyon, at meron ka lang isang skill, magaling ka umarte, magaling ka magpatawa, magaling ka magmotorsiklo, kaya mong alagaan yung sarili mo at iraos yung pamilya mo sa kahirapan. Tinatayang mayroong 18 million motorcycle riders at halos 3 million tricycle drivers sa Pilipinas na ayon kay Royeca, sektor na madalas naiiwan sa mga polisiya ng pamahalaan. Dito'y sinusulong ng partido ang malawakang edukasyon sa road safety, pati na ang pagtatakda ng pambansang pamantayan para sa mga motorcycle taxi. Bahagi rin ng kanilang advokasya ang pagpapatayo ng infrastruktura para sa mas ligtas na daan, lalo na para sa pedestrian, siklista at mga motorista sa motorsiklo. Aniya ang issue ukol sa transportasyon ay usapin ng kaligtasan at buhay, hindi lang para sa serbisyo ng bawat pagbabiyahe. Kabilang dito kanila ring isinusulong ang teknolohiya gaya ng paggamit ng digital tools upang gawing moderno, epesyente at ligtas ang transport system sa bansa. Dahil para sa kanila, ang bawat aksidente sa kalsada ay refleksyon ng kakulangan sa makataong patakaran sa transportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.